Sa pagpalubog ng Amerika, ng frigate ng Iran na Iris Dina, gamit ang kanilang Virginia-class nuclear submarine, sa karagatan ng Sri Lanka, di natin maiwasan magtanong kung hindi ba naka-full alert ang Iris Dina habang naglalayag, gayong alam nila na ang kanilang barko, ay potential target sa mga naval attack ng Amerika. Naka-monitor kaya lagi ang kanilang mga radars and sensors, for possible threat. Di ba nila na-detect na may submarine sa ilalim nila? Base sa footage na pinakita ng Amerika, tila malapit lang ang American submarine sa Iris Dina, nang nagpakawala ito ng torpedo. Just one torpedo at dinala na ang barko sa ilalim ng dagat. Bago nangyari ang pagpalubog, ayon sa balita, binalaan umano muna ng US submarine ang Iris Dina, ng 2 beses pero nagmatigas ito. Lumilitaw, na tanging ang barko lamang ang nais ng Amerika na lumubog, at ninanais nito na ang lahat ng mga sakay nito ay makarating sa pinakamalapit na lupa, na mga 20 nautical miles lamang, ang bansa ng Sri Lanka. Ayon sa impormasyon, may isang Iranian na sailor sa nasabing barko, na namatay nang lumubog ito malapit sa Sri Lanka. Bago raw mangyari ang lahat, nakatawag pa siya sa kanyang ama sa Iran. Ayon sa sinabi ng sailor na ito sa kanyang ama, 2 beses na raw nagbabala ang mga puwersa ng Amerika, na lisanin na nila ang barko. Marami sa mga tauhan ng barko, ang umano'y nagnanais na sumunod sa sinabi ng American submarine. Pero ayon sa sailor, tumanggi raw ang commander ng barko, na payagan ang mga crew na umalis sa barko, kahit alam nang may paparating na panganib. May ilan daw na tripulante, na nakipagtalo pa sa commander, dahil gusto na nilang umalis. Sa huli, noong March 4, 2026, lumubog na nga itong Iranian warship na Iris Dina sa Indian Ocean, malapit sa Sri Lanka, matapos itong tamaan ng torpedo mula sa isang submarine ng United States Navy. Ayon sa mga ulat, 2 torpedo ang inilunsad ng American submarine, ngunit isa lamang ang direktang tumama sa likurang bahagi ng barko. Ang ginamit na sandata ay ang Mark 48 torpedo, isang modernong heavyweight torpedo na ginagamit ng mga US submarines laban sa malalaking barko at submarines. Matapos ang malakas na pagsabog, mabilis na napuno ng tubig ang loob ng barko. Sa loob lamang ng 2 hanggang 3 minuto, tuluyang lumubog ang Iris Dina sa malalim na bahagi ng Indian Ocean. Maraming crew ang hindi nakaligtas, habang ang ilan ay nailigtas ng mga rescuer sa lugar. Ang Mark 48 torpedo, ay may dalang halos 275 kilo ng high explosive na warhead, at gumagamit ng sonar guidance, upang locate and track ang target sa ilalim ng dagat. Dahil sa lakas ng pagsabog nito sa ilalim ng hull ng barko, maaari nitong mabali ang katawan ng isang malaking warship at mabilis itong palubugin. Ang insidenteng ito ay naging malaking balita sa buong mundo, dahil bihira mangyari na isang modernong warship ang tuluyang lumubog dahil sa torpedo attack mula sa submarine, sa kasalukuyang panahon. Minsan talaga, isang utos lang ng nasa taas, ang pwedeng magdesisyon, sa buhay o kamatayan ng mga nasa barko. At habang nakatutok lahat sa gulo sa Middle East, tahimik pero napapansin na rin, itong yung missile tech ng South Korea. Sa ongoing na tensyon sa Iran, lumalabas na ang ganda ng performance ng KM-SAM-2, o Cheonggung-2, surface-to-air missile system. Ginagamit ito ngayon ng United Arab Emirates, at mukhang malaking tulong sa pag-intercept ng mga missile at drone na pinapakawalan ng Iran. Simula noong February 28, ayon sa UAE Ministry of Defense, 176 na ballistic missiles ang na-detect papunta sa UAE, 181 dito ang na-intercept, 13 ang bumagsak sa dagat, 2 lang ang tumama sa lupa. Sa drones naman, 1,072 attack drones ang pinakawalan, 1,001 ang na-intercept, 71 ang nakalusot sa lupa. May 8 cruise missiles din na pinakawalan, at lahat na intercept ng air defense systems ng UAE. Ibig sabihin, lampas 70% ang interception rate ng air defense network nila. Kasama sa network na yun ang KM-SAM-2, pati yung THAAD, Patriot, at Panzer S-1 systems. Layered talaga ang depensa nila. Yung KM-SAM-2, may range na at least 50 kilometro, at kayang tumama sa targets, sa taas na nasa 15 hanggang 20 kilometro.
Hindi lang aircraft at drones ang kaya nitong tirahin, pati ballistic missiles, na mukhang napapatunayan ngayon sa actual combat situation. Noong 2022, umorder ang UAE ng 10 battery ng system na ito mula South Korea sa halagang $3.5 billion, mahigit 200 billion pesos. Dalawa pa lang ang na-deliver noong May 2025, pero ayon sa reports, humihiling na ngayon ang UAE na bilasan ang delivery ng natitirang 8, dahil tuloy-tuloy pa rin ang missile at drone attacks mula Iran. Dahil sa performance nito ngayon, malaki ang chance na mas dumami pa ang bansang magka-interes bumili nito. Nakaabang na rin ang Saudi Arabia at Iraq sa deliveries nila. Medyo interesting din ito para sa Pilipinas. Sa ngayon, Spider Air Defense System pa lang ang meron ang Philippine Air Force mula 2019. Pero habang lumalakas ang usapan tungkol sa layered air defense, posible ring maghanap pa tayo ng ibang surface-to-air missile system sa hinaharap. Mukhang sa panahon ngayon, hindi lang jets at ships ang labanan, pati air defense systems nagiging sobrang critical na. Tungkol naman sa perwisyong dala ng mga Shahed drones ng Iran, nagpahayag ngayon ang Ukraine, na handa silang tumulong sa United States at ilang bansa sa Middle East, laban sa mga Iranian-made Shahed drones, na ginagamit sa kasalukuyang labanan. Ayon kay Volodymyr Zelensky, humiling ang US ng tulong mula sa Ukraine dahil sa karanasan nito sa pag-intercept at pagpabagsak ng mga Iranian Shahed drone sa digmaan laban sa Russia. Handa ang Ukraine na i-export ang mga drones nila, na sadyang ginawa, at epektibong naging anti-Shahed drones, sa labanan nila sa Russia. Sinabi ni Zelensky na magpapadala ang Ukraine ng mga espesyalista at technical support upang tumulong sa pagprotekta sa mga base at sundalo ng United States sa Middle East. Nakipag-usap din umano siya sa mga lider ng United Arab Emirates, Qatar, Bahrain, Jordan, at Kuwait para sa posibleng kooperasyon laban sa mga drone. Sa mga nakaraang taon ng digmaan ng Ukraine laban sa Russia, naging epektibo ang kanilang mga sistema sa pag-neutralize ng Shahed kamikaze drones, na siya ring dahilan kung bakit ngayon ay humihingi ng gabay at tulong ang ilang bansa. Ang pagtulong na ito ng Ukraine, ay dahil nag-aalala rin ang Ukraine, na kung tatagal at lalala pa ang tensyon, sa pagitan ng Iran at ng mga kaalyado ng Amerika, maaaring maapektuhan ang supply ng mga armas at air defense systems, na kailangan nila para sa sariling depensa, laban sa Russia. Ang Ukraine, ay umaasa sa Patriot Air Defense ng Amerika, sa pag-intercept ng mga ballistic missiles ng Russia.